Hebrews chapter 1. At dito po tayo magpapasimula. Basahin po natin mula unang talata hanggang sa huling talata. Meron itong 14 na talata. Sabi niya, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things and through whom He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven, so He became as much superior to the angels, as the name He has inherited is superior to theirs. For to which of the angels did God say, "You are my son, today I have become your father"? Or again, "I will be his father, and he will be my son"? And again, when God brings His firstborn into the world, He says, "Let all angels worship Him." In speaking of the angels, He says, He makes His angels winds, His servants flames of fire. But about the Son, He says, "Your throne, O God, will last forever and ever, and righteousness will be the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy." He also says, "In the beginning, O Lord, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will remain. They will all wear out like a garment. You will roll them up like a robe, like a garment. They will be changed, but you remain the same. And your years will never end." To which of the angels did God ever say, "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool to your feet, for your feet"? Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Minsan pa, hinihingi namin, Ama, ang pagkilos nyo sa aming kalagitnaan at paghadlang nyo sa lahat ng nais ng diablo para gumawa ng anumang hakbang. Pinipipilan ko ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Samahan niyo po kami at pangunahan at hayaan niyo, Diyos, na makita namin ang iyong kadakilaan sa umagang ito sa pamagitan ng iyong mga salita. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago po ako magpapahayag mula rito sa ating teksto na binasa, ay nais kong magbigay ng patutuo tungkol doon sa lakad namin kahapon kasama si Kuya Joseph, si Kuya Dan, ang kanyang panganay na si Dan Michael, at ang aking may bahay. At kami ay nagpunta sa Gimba, Nueva Ecija sa paanyaya ng kapatid na galing sa Lebanon, si Pastor Mark. At ito yung kanyang celebration para sa kanyang birthday. Welcoming din sa kanya dahil siya ay mag-i-stay na sa Pilipinas. Matagal din siya kasi sa Lebanon. Birthday din ng niya at ng kanyang anak. So, nagkaroon ng pagpapasalamat sa Panginoon. At nung dumating kami doon, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Siyempre, meron akong mga nasa isip. Kaya lang, nung nakita ko yung preparation, ay binigyan ako ng Panginoon ng mensahe. At sa mensaheng ito, hindi ko matandaan kung mailan ang tao doon. Ilan ba yung lamesa, Kuya Joseph? 14 times 6, mga ganon. O kaya 12 times 6, mga 72 plus yung pamilya at saka yung mga nagsiserve. So, hindi bababa ng mga 50 o 60 ang mga tao doon. At inilabas nga ng mga dalaga yung mga bata para hindi sila makaistorbo sa pakikinig. But anyway, na ako'y nangangaral, tinitingnan ko ang reaction ng mga tao. Mahirap yon sapagkat sila'y nagdatingan, alas 12 na para kumain.
So expected nila ay kainan na, pero sabi nung may bahay ni Pastor Mark na unahin ang salita ng Diyos, so yun ang ginawa namin. And alam ko na yun ay mahirap sapagkat katulad ng sinasabi ko na expected na ng mga tao na pagdating nila sa alas 12 ay kainan na. Kailangan iset mo ang kanilang kaisipan na hindi sila ma-focus doon sa pagkain, kundi doon sa mensahe na ipapangaral ko. Anyway, ang Diyos ay maluwalhati sa bagay na yan. So, sa aking pangangaral ay nakita ko na parang nabigla sila sa mensaheng ito sapagkat ito ay mensahe tungkol sa pag-asa na tanging si Jesucristo lamang. Only Christ. Alam ko na maraming relihiyon doon, may relihiyon, may kanya-kanyang relihiyon ang mga taong ito. Subalit, ipinakita ko sa kanila that the only hope that people have is our Lord Jesus Christ na siyang isunugo ng ating Amang nasa langit. Yan ba ay totoo sa inyo? Amen. Siyempre naman, kung meron kayo ibang pag-asa, grupo, sekta, relihiyon, kayo ay namamali. Ganyan ang maraming Kristiyano. Iba ang kanilang pag-asa sa halip na ituon sa Panginoong Kristo. So, lalo na nung ipinakita ko na pag-asa siya hindi sa mga pangangailangan sa mundong ito, kailangan natin yon at nangako ang Panginoon na sabi niya, but seek first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be given unto you as well. Hindi nagne-neglect ang Panginoon sa mga lingkod niya. At yan ay nakita ko kahapon sa patutuo ni Mike, bagamat wala pa siyang sinasabi, ay isa lang ang nasasabi niya. Sabi niya, kay bait sa amin ng Panginoon. Kay bait sa amin ng Diyos. And alam ko ang ibig niya sabihin sa sinasabi niya yon sapagkat kung titignan ang sitwasyon ay hindi papabor sa kanila. But the Lord is good. And He knows what He is doing. Amen. At siyempre nag-aalala ko dahil dala namin ang kanyang sasakyan at siya ay nakatricycle lang habang kami nag-i-enjoy sa lamig ng kanyang sasakyan. But anyway, nakita ko yung pagkabigla ng mukha ng mga tao pero very attentive sila sa mensahe. Kaya ako ay ginanahan sa pangangaral. Bagamat ayokong habaan dahil alam ko baka ang tingin nila sa akin ay magiging pagkain. Pagkatapos ng bagay na yun ay parang naghihintay pa rin sila. Parang hindi sila gumagalaw at nung kailangan magpaalam na kami, gumawa ako ng paraan para magsalita muli ng kaunti at nakita ko na talagang tumitigil sila sa kanilang ginagawa at nakikinig sila. Anyway, purihin ang Diyos sa bagay na yon. Ang Diyos ay talagang gumagawa at kumikilos. Pero hindi po ako well satisfied doon sapagkat ang higit na mahalaga sa akin ay maalagaan ang mga taong ito na nagkakaroon ng interest sa Diyos. And kasama rin sa bagay na ito ang pag-iisip ano ang mensahe na ibibigay ko sa mga kapatid doon bukas. At ako'y naniniwala, ang Diyos ay tugod-tugon. So ibinigay niya sa akin, actually, medyo matagal na, mga ilang araw na itong aklat ng Hebreo. At ang aklat ng Hebreo ay sulat sa mga pine-persecute na mga Kristiyano. Sila ay pine-persecute hindi lamang ng Roman Empire, kundi ng mga kapwa nila mga Hudyo. Sila ay tinuturing na mga illegal. At sinulat ito ng author na pinapaniwalaan kong si Apostol Pablo para tulungan sila sa kanilang kalalagayan. Walang may tutulong ang author na mga bagay na material sa kanila, kundi ipakita sa kanila ang katotohanan tungkol sa kanilang sinampalatayanan. At nakikita ko na ito rin ang kailangan ninyo ngayong umaga at sa mga susunod na araw na makita na ang Panginoong Kristo lamang ang pag-asa ninyo. Well, persecuted ang mga taong ito dahil sa pagtayo sa katotohanan. They were Christians. They were Jewish Christians. At alam niyo, galit sa kanila ang mga Hudyo sapagkat iniwanan nila ang kanilang relihiyon.
By the way, kaya sabi ko nabibigla ang mga taong ito sapagkat malamang ay wala pa silang napapakinggan na katulad ng narinig nila noong araw na yon. I mean, doon sa gawain kahapon na ipinakita ko sa kanila na ang tunay na problema ng tao ay kasalanan, kaya si Kristo lang ang tanging solusyon. And ganyan din naman tayo na alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay hindi kinamuhian dahil sa paggawa ng mga himala. Dinudumog siya ng mga tao dahil sa mga himala, dahil sa mga pagmamahal niya, sa may mga karamdaman o kaya ay pangangaral ng tungkol sa pangangailangan at pagpili sa mga taong ito. Pero alam niyo ba kung saan kinamuhian ang Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo ay kinamuhian dahil sa pangangaral sa katotohanan. Ganito ang sabi ng John, saglit tayong umalis dito sa ating teksto para ipakita sa inyo ang katotohanan ito na kayo ay kamumuhian kapag kayo ay tumayo sa katotohanan. And Jesus Christ never stood with the scribes and Pharisees and Sadducees. Talagang tumatayo siya kasama ng mga oppressed people. Tandaan niyo yan. Jesus never sided with the scribes and the Pharisees and the Sadducees and all the religious leaders na ang hangarin lang ay makilala at pakinabangan ng mga tao. Jesus Christ always stood with the oppressed. In fact, sabi ng John, ng Luke chapter 4 ay naparito siya para sa mga dukha at mga nangangailangan. Pero sabi ng John chapter 15, I mean verse 18, ganito ang sabi, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. Ano ibig sabihin ng Panginoon diyan? Bigyan ko kayo ng magandang example, ano? Kung kinamuhian kayo ng sanlibutan, sabi niya, dapat ninyong malaman na ako'y kinamuhian nito. Bakit? Kasi hindi makasanlibutan ang Panginoon. Kung ang preacher ay makasanlibutan, itinutuon ang kaisipan ng mga tao sa mga bagay sa mundong ito. At hindi yan si Kristo. So sabi niya, if you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Pero tanong ako rito, mga kapatid, na sa sinabi niya, sa 24, if I have not done among them the works no one else did, they would not have guilty of sin. Sabihin natin, guilty of sin. Guilty of sin. Nangangahulugan na kapag may ginagawa ang Panginoon, may sinasabi ang Panginoon, nagigilty ang kanyang mga tagapakinig na tagasanlibutan. People who love the Lord wanted to expose themselves to the truth. Pero sabi ng John chapter 1, when Christ appears into the world as a light, He was hated by even His chosen people. Kahit mga pinili, talagang kinamuhian siya dahil na-expose ang kanilang kasalanan. And saan kinamuhian ng Panginoon ay dahil sa pangangaral laban sa kasalanan. Alam niyo kapag kayo ay nasa katotohanan, because sabi ko nga kanina, ang problema talaga ng mundong ito ay kasalanan. Si Kristo ay naparito dahil sa kasalanan at problema natin ito hanggat hindi dumarating ang Panginoon, ang kasalanan. Maraming inaalok, maraming tagapangaral, mga material na bagay sa mundong ito, kapayapaan, kasagutan sa mga emotional na pangangailangan. Pero ang talagang problema natin, ang main na problema natin, na gustong solusyonan ng Panginoon at ginawa niya ng paraan sa pamamagitan ni Kristo, ay walang iba kundi ang kasalanan. At yan ay ayaw ng maraming tao. They wanted to hear a different thing about Jesus, pero kung sila ay na-expose sa kanilang ginagawang kasalanan, mga kapatid, tumingin kayo rito, diyan nagagalit ang maraming tao. Isa sa mga blessing ng New Covenant ay ang makita mo ang iyong sarili, sapagkat tayo yung mga mandaraya sa sarili. Alam ba ninyo na 8 times na sinabi sa Biblia, huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili? Nangangahulugan yan na talagang gawain ng tao na dayain ang kanyang sarili. At tayo ay itinatago natin ang mga bagay na ito, pero isa sa mga blessing ng New Covenant ay makita mo sa liwanag ng salita ng Diyos ang problema mo, nang sa gayon ay itulog mo ito sa Panginoon at tutulungan ka ng Diyos na mayayos ang iyong buhay.
Yun nga lang, ayaw ng maraming tao ng gano'n. Gusto nila na makipapakinggan, na maayos sila sa Diyos, okay sila sa Diyos, kahit meron silang tinatagong kasalanan, kahit manginginom sila, kahit sugaron sila, kahit babaero sila, kahit immoral sila. Ganyan ang maraming tao sa mundo ito. Pero kapag ang tunay na Kristiyano, na nakakaunawa, taglay ang Espiritu ng Diyos sa isang kasalanan lang, namimigati tayo. At gusto natin ang liwanag dahil ang hirap makita ng mga kasalanan natin sa ating sarili. Kaya kung kayo ay pinaranahanan ng Espiritu, alam niyo na meron kayong pamimigati sa anumang kasalanan sa buhay ninyo. You know it by the testimony of the Holy Spirit na hindi ka pwedeng mabuhay ng ganyan. At gusto mong iayos ito. And you grow to the Lord. Namimigati ka sa Kanya. Sinasabi mo sa Kanya, tulungan mo ko. Pero yung hindi totoo ng Kristiyano ay pinapayapa niya ang kanyang sarili. Mahal siya ng Diyos at naunawaan siya ng Diyos at kahit hindi siya magsisi ay mahal siya ng Panginoon. That is not true. Unless you repent, you too will likewise perish. Sabi ng Luke chapter 13:3 and 5. Yan ang sabi ng Panginoon. So sa panahong ito, mga kapatid, dito sa aklat ng Hebreo, persecuted ang mga Hudyong ito. Gustong tulungan ng sumulat ng Hebreo ang mga mananampalatayang ito para ipakita sa kanila ang Panginoong Yesus. That is their only hope. And I want to tell you, kahit sino pa, Jesus Christ is the only hope of every individual. The hope of the world. Can you say amen? Amen. Siya lang ang pag-asa natin. At ito ang ginagawa niya sa panahon ng kanilang kapigatian, sa panahon na sila'y tumatakbo, sa panahon na sila'y pinepersecute, sa panahon na iniiwanan nila ang kanilang mga ari-arian at sila'y pinagwiwikan ng masama ng kanilang kapwa Hudyo, ay kailangan nilang makita kung sino si Jesus. The revelation of Jesus Christ is a mystery na siyang papayapa sa puso ng individual kapag nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. At yun ang nais kong makita nyo. There is a different Jesus that the world is offering right now. Ang Jesus na ito ay pamalit sa mga taga-provide ng lahat ng pangangailangan sa mundo ito, karamdaman, problema at mga kapigatian sa emosyon. Si Kristo ay katugunan diyan pero hindi nila ipinapakita na siyang katugunan sa problema ng kasalanan. Ulitin ko, the root problem of every individual is sin. Kaya yun ang inuugat ng Panginoon. Hindi siya pupunta para mamitas ng bunga. Gusto niya alisin yung ugat ng kasalanan. Naunawaan niyo? And so, ganito ang sumulat dito. Possibly itong mga Hudyong ito, sila yung mga, kung titignan nyo, from the beginning na ipinanganak, ang tunay na iglesia ay pine-persecute ito ng mundong ito. They were persecuted. Kaya kapag gusto mong maging makasanlibutan, para hindi ka ma-persecute, maging makasanlibutan ka. Sad to say, na dami ko nang nakasama, and every one of them, even pastors, kalimitan ay, hindi naman ako ang kaaway, pero kalimitan napupunta sa akin. Nagtataka lang ako. Hindi ko bakit ganito ang kapalaran ko, Lord. Wala naman akong kinalaman dito. Bakit laging napupunta sa akin? And nangyari ito dito sa Kabuyaw. Wala naman sana akong kinalaman. Pero bigla na lang mapunta sa akin na sila ay galit sa akin at marami ng panahon. Kaya ako nasanay na sa mga ganyan. Mga kapatid, sanay na ako sa mga ganyan. Sabi ko, bakit ba ako kinamumuhian? And naalo ako sa palatang yon na galit sila sa iyo dahil na-expose ang kasalanan. Because I always speak about the problem of humanity and that is sin. So, what is my hope? It is Christ. And so, nung ipakita ng sumulat sa mga Hudyo, ang sulat na ito, sabi ko, ito yung mga pine-persecute from the very beginning when the church was born. At doon sa chapter 8, they were all scattered. Talagang nagulo sila sa panahon na yan. At they were scattered at even maliban sa mga apostol, pero they preached the word of God wherever they went.
Ibig sabihin ay maganda talaga ang pagkahubog nito dahil sila ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Naturuan sila ng more than 3 years. I believe, more than 3 years. At kaya nilang mangaral sa kanilang pagkawatak-watak. So sabi niya, sa kanyang introduction, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. Speaking about the Jewish people in the Old Testament. Nang tagapagsalita sa kanila yung mga propeta doon, all the prophets sila sapagkat ang Diyos ay namumusap sa kanila at yung propetang yun ang magsasalita sa mga tao sapagkat takot sila ng salita ng Diyos. Pero sa halip na magbaba ng standard ng Diyos, ay pinangako niya na itataas niya ang standard sa pamagitan ng kanyang anak. At yan ay nababanggit sa Deuteronomy chapter 18, beginning verse 18, that there will come a time na magbibigay siya ng tagapagsalita na siyang tinutukoy dito na ang tagapagsalitang ito ay walang iba kundi si Kristo. I think Acts chapter 3:20, 22. Sabi niya, for Moses said, the Lord your God will raise up for you a prophet like me. Ito yung nabanggit ko sa Deuteronomy chapter 18, beginning verse 18. Na sinabihan ng Diyos si Moises na magbibigay siya ng tagapagsalita sa kanila na natupad sa panahon ng Panginoon Jesucristo. Kaya sinasabi ni Pedro sa kanyang pangangaral, for Moses said, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. You must listen to everything he tells you. Everyone who does not listen to him will be completely cut off from among his people. And so, diretsang sinabi ngayon, nang sumulat na ito, na yung tinutukoy na tagapagsalita ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang dugtong na. So, si Kristo, para sa ating lahat, katulad nating mga hentil, ang tagapagsalita sa atin, yun ang batas na dapat nating sundin, alamin at sundin at isabuhay. Can you say amen? Amen. Yun ang mga kailangan natin dahil tayo ay nasa kaharian din ng Diyos sa kapanahunan ito. Then sabi niya rito, sa verse 2, tingnan niyo itong 3 bagay na ito tungkol sa Panginoon. 3 bagay, pero hindi lang ito, sapagkat talagang isinisiwalat niya, ipinapakita niya sa kanila kung sino talaga ang Panginoon Jesucristo para sila ay ma-encourage sa kanilang kalalagayan. But in these last days, sabihin natin, last days. Kailan nagpasimula ito? Sa panahon ng Panginoon, ang last days. Marami nagsasabi, last days. No! Noon pa man. Ang huling araw ay nagpasimula sa Panginoong Jesucristo mula nang siya magsalita at maging noong panahon na bumaba ang banal na Espiritu. Nandiyan yan sa Gawa 2:17. Nasabi niya, in the last days I will pour out my Spirit on all people. So last days yun. Kaya yung panahon natin, mga kapatid, pakinggan niyo ito, ang mga panahon natin ay birth pains. Ano yung birth pains? Yung panahon na panay na ang hilap ng tiyan ng babaeng mga anak. Ginamit ko yung salitang yun sapagkat yan ang binabanggit ni Pablo sa aklat ng Unang Thessalonica, Kabanata 5, na ang mga huling araw ay talagang araw ng parang panganganak ng isang babae. Binanggit din ito ng Panginoon at yan ang kinaroroonan natin. Kaya tingnan ninyo, anytime mga kapatid, kaya pala umuwi si Pastor Mark halina ay dahil nagaganap ang digmaan sa kanilang bansa at sa Israel. We can never tell. Alam niyo, ang digmaan ngayon, hindi pwedeng laging nasa news kasi papaghahandaan sila. Ito ay sikreto. And remember, Israel is involved with this. Kaya maging handa tayo. Anytime it can grow. At nakikita ko na diyan talaga magpapasimula. Hindi ang pagdating ng Panginoon ang hintay nyo. Ang hintay nyo ay matinding kahirapan ng mundo ito. At yan paghanda ninyo. At hindi yan mapaghahandaan sa pamagitan ng emotional, kundi ang katotohanan na matatag ang inyong mga puso kay Yesu Cristo. That's the only hope. Ang dami, puro emotional. Pakanta-kanta dyan, paiyak-iyak dyan, wala namang pundasyon. Never do that now.
Tingnan nyo, maraming Kristiyano. Yan lang ang pundasyon lang. Naku, isang linggo lang yan. Bukas, papuntahin mo ulit sa harapan yan. Maninipuhod na naman yan. Luluha-luha na naman yan. Pero walang pundasyon yan. I've been in that Christianity. Ganyan ang kalalagayan ko noong araw. Pero tinuruan ako ng Panginoon. Ang tao ay lumalaya at papatibay sa katotohanan. You will know the truth and the truth will set you free. So may tatlong kalalagayan ng Panginoon dito. Sabi niya, He has spoken to us by His Son. Ibig sabihin, ito yung sinasabi ko sa inyo, na ang bagong tagapagbigay ng kautusan ay ang kanyang dugtong na anak. Sabi ko kanina, kung kay Moises, ganito ang batas, kay Kristo, 100 times mas mataas. Kaya hindi ito pwede sa mga born again. Bakit marami nagre-reklamo sa batas ni Kristo? Ang tanongin ko ay, kayo ba'y nagtataglay ng Espiritu ng Diyos? Because you can never live out the commands of Christ without the Spirit of God. Binabanggit yan sa Ezekiel chapter 36, verses 24 to 27, pag binasa ninyo. Anyway, meron tayong video na pwede nyo ulitin ang mga mensaheng ito na ibinibigay ko sa inyo para masundan ninyo at makita nyo ang katotohanan ng sinasabi ko na walang taong makapagsabuhay sa mga batas ni Kristo maliban na siya nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Kung failure ang Israel sa batas ni Moises, batas din ng Diyos yan, lalong failure ang tao sa batas ni Kristo. Kaya ang daming sumusuko sa batas ni Kristo. Excited silang magpasimula. Ganun naman ang tao. Pero yan ay mawawalan ng gana dahil sa kawalan ng udyok ng banal na Espiritu na ito ang the best. Narinig ko na maraming kapag nagpapasimula, ang ganda nito, ang ganda nito, ang ganda nito. Hindi ako umiimig kasi titignan ko kung talagang magtatagal ito, nagtataglay ito ng Espiritu ng Diyos. Mamaya pag nagsawa yan, sabi ko, naku, delikado na. Magre-reklamo na yan. Nakita ko. Kitang ko, hindi yan bago sa akin. Alam ko na yan. Kaya ako nag-expect na meron talaga, basta ngayon, meron mga bago na para yung papuri sa mga batas ni Kristo, ang ganda nito, ang ganda nito. Meron kaming grupo ni Kuya Joseph. Hindi ko alam kung kasama kayo doon sa 70 Utos number 2. Ang gaganda ng sinasabi, sabi ko, sige lang, alam ko na yan. Titignan ko. And I know there are people there na hindi lang makapagsabi ng hindi tama ang mga batas ni Kristo. Talagang satanic na pag sinabi mo hindi tama yan. Dahil ang linaw ng sinabi ng Panginoon, go and teach them my commands. If you love me, obey my commandments. Hindi na niya pwedeng sabihin yun, hindi na pwedeng kontrahin yun, pero sa mga gawa, kinokontra nila ang mga bagay nito. But anyway, Christ is the new lawgiver. At sabi nga ng Panginoon, sa pamamagitan ni John, kung pabigat sa iyo ang mga batas ni Kristo, hindi ka talaga kay Kristo. Sapagkat ang mga utos niya, sabi niya, positive yung pagkasalita niya doon sa 1 John chapter 5, verse 3. Na sabi niya, but the commands of God is not burdensome, hindi pabigat sa kanila. That's one thing, mga kapatid. And alam ba ninyo na napakahalaga ng pagsunod sa batas ng Panginoon Kristo sapagkat siya ay hari natin. Yan ang palaman ng kanyang kasunduan sa atin. Amen? Na sinasabi niya, kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo ito. Kung kaibigan kayo, sundin ninyo ito. Kung kayo ay sa Diyos, tagasunod kayo ng aking mga utos. Kaya huwag kayong iniibig. Amen. Pwedeng umiling. Amen. Hindi ko alam kung okay yun. So that's one thing. Hindi ko alam kung hanggang saan tayo rito ngayon, mga kapatid. Bagay, maaga pa. Kaya sabi niya sa pangalawa, and heir whom He appointed heir of all things. Bilang anak, mamaya explain ko sa inyo ito. Si Kristo ang tagapagmana sa lahat ng bagay. Wow! Bilang anak, siyang tagapagmana sa lahat ng bagay. Now, ang mahalaga dyan ay tagapagmana rin tayo. Sino rito gusto maging tagapagmana kasama ng ating Panginoon? Tinatawag siyang panganay. Pero ganito ang sabi ng Romans 8:17. Romans 8:17.
Sabi niya, now, if we are children, kung tayo mga anak din, sabi niya, then we are heirs, tayo'y kasamang tagapagmana of God. Tayo'y tagapagmana ng Diyos and co-heirs, kasamang tagapagmana ni Kristo. Hello? Kayo ba'y tagapagmana? Tingnan natin. Ito ang prueba. If indeed we share in His, basahin natin, sufferings. Ulitin natin. If indeed, sabay-sabay, if indeed we share in His sufferings. Tagapagmana daw tayo kung kasama tayong tagapagmana sa kanyang paghihirap. Kaginawaan, maraming gusto nun. Kapayapaan. Ano ba ang hinahanap ng tao? Kabaligtaran. Sinasabi rito. If indeed you are co-heirs with His suffering, if we share in His suffering in order that we may also share in His glory. You can never have the glory of Christ as He comes to take His people. He will be glorified and we will be glorified with Him. Alam niyo, hindi pinapangaral ng marami, ma-open ng mga tao rito, ayaw sila sa Panginoon. Bakit? Kasi ang hanap nila ay mga bagay sa mundo ito at para sa kanilang physical. Kaya sila napapahagod dyan. Masama ang kanilang loob sa mga bagay nito. But you can never! Alam niyo, imposible hindi yan totoo. Ang dami yan sa talata. When you read the book of Peter, si Pedro yung tao na sanay sa kayang makipagbunok. But indeed, he wanted to suffer with Christ. John also. They were fishermen na grabe ang kanilang physical. Pero pagdating sa mga bagay na ganyan, they yielded their will and they are willing to suffer with Christ. Because they know, without suffering, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Why suffering? Pastor naman bakit naman suffering? Ang sarap ng buhay ng marami rito. Nakikapagkompetensya kami sa sanglibutan. Kung sila'y mayaman, pinagpala. Kung sila'y meron ito, kung sila'y mapayapa, dapat meron din tayo dahil meron tayong Kristo. Not with Christ, the true Christ of the Bible invites you to suffer for Him, with Him. If anyone wants to become my disciple, he must deny himself, take up his cross, then follow me. Kapag ka ang pastor, iba ang kanyang tunog. Hindi siya sa Panginoon. Masarap pakinggan. Pero sorry, hindi siya sa Panginoon. Akala lang ng marami sa Diyos siya kasi naaalun sila. Yun ang gusto ng maraming tao. Naaalun sila sa mensahe. Pero itong mga mensaheng ito, ang totoo. Why? Pag binasa nyo ang buong aklat ng chapter 8 na ito, hindi ka mahuhubog sa wangis ng Panginoon na hindi ka daraan sa mga pagsubok sa buhay mo. Lalo na kung hindi ka masunurin. Ganito ang sabi ng 28 saka 29. Chapter 8. Sabi na, for we know that in all things, ano yung all things? Ang all things na yan ay mga pagsubok, mga mahirap na pagdadaanan ng mga pinili ng Diyos. For we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Yun ang kinakasangkapan ng Diyos sa ikabubuti natin, sapagkat matigas ang ulo ng tao. Kahit tayong mga Kristiyano, kalaban ito ng Espiritu na sa atin, pero kalimitan ay napabibigyan natin ng ating mga laman. Kailangan natin ng all things na yan, sufferings, adverse things, na maranasan natin para hindi tayo umasa sa ating sarili. But we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those who foreknew, He predestined to conform into the image of His Son. Hinuhubog ka ng Panginoon diyan sa wangis ng Panginoon Kristo sa pamamagitan ng mga mahirap na ito. Mayabang tayo kapag lahat ay maganda. Pero kung ikaw ay nalalaman mo ang nais ng Diyos ay maging katulad ng kanyang bugtungan na para kasamang tagapagmana, ipagdaanin kanya sa mga pagsubok na ito. Lalo na kung medyo may katigasan ka ng ulo,
Talagang yan ang kailangan mo. Ang anak, kapag kaya ay masunurin, talagang inaalo yan ng Diyos. Kapag kaya ay palasuway, papaluin niya ng Ama. Can you say amen? Amen. Pero hindi dahil gusto niya na mapahamak ang sinuman, kundi dahil gusto niya na makasama sila sa walang hanggan. Yan ang pangalawa sa pwesto natin. Dito sa Hebrews. Sabi niya, sa verse 2 pa rin, basahin ko ulit, but in His last days He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. Sabihin na natin yan. Through whom He also made the universe. Tingnan natin itong Jesus na kinikilala natin. Alam niyo itong sasabihin ko sa inyo, hindi ito masyadong narinig ng marami. Kaya humanda kayo, magugulat kayo. Sabi niya, through whom also He made, through Christ, whom God the Father made the universe. Yan ang ibig niya sabihin. And who was Christ from the beginning? Ano sabi ng John 1:1-3? Sabi niya, in the beginning was the Word. Ano itong beginning na ito? In the beginning of creation na katulad ng Genesis. It's not the beginning of God. It is the beginning when God created everything. Yan ang konteksto niya rito. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano yun? Tingnan ito mga kapatid, ha? Dito sa Hebrews chapter 1, ay paulit-ulit na binabanggit ang tungkol sa anak. Sabihin natin, anak. Anak. Minsan pa, anak. Anak. Bakit? Alam mo, nice kong ikwento sa inyo ito. Minsan ay nagturo ako sa may kampo ng pulis. Dahil doon sa programa ng mga ilang Kristiyano na pautangin ng mga tao, unbeliever o kahit mga Kristiyano, pagkatapos ay Bible study sila. So meron kami noon mga panahon na yan. And I have a Bible study doon sa tinatawag na K9, malapit sa kampo ng pulis, malapit kami doon, sa Taguig. Pakinggan niyo. At one point ay, sa pagsasalita ko ay, nabanggit ko yung tungkol sa anak ng Diyos. Eh sabi sa akin ng isang Muslim, Pastor, ang Diyos niyo may anak? Pagkatapos na, sabi ko, oo. Nagtawanan sila dahil marami doon ay Muslim. Binigyan ako ng Panginoon ng wisdom. Ako'y naniniwala, ito'y galing sa Diyos. Sabi ko sa kanila, well, sa inyong mga Muslim, anong pag-asa nyo? Paano kayo maliligtas? Sabi nila, may nagsalita. Sabi niya, sundin si Allah. Oh, okay. So, sa tingin niyo ba ay masunurin kayo kay Allah? Sabi niya, hindi. Maganda, umaamin kayo, sabi ko. So, sa tingin niyo, saan kayo pupunta? Sabi niya mismo, sa impyerno. Sabi ko, Allah. And sabi ko, mga kapatid, mga kaibigan, ito ang dahilan kaya ang Diyos namin ay nagkaroon ng anak. Ay upang siya ang maging tao at bababa at mamamatay para sa aming mga kasalanan. Katulad ko rin kayo na hindi kayang sundin ang mga batas ng Diyos, pero dahil sa sakripisyo ng anak ng Diyos na si Kristo, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa pamagitan ng kanyang banal na dugo ay mabigyan ng katarungan ng aking mga kasalanan. Binayaran ng Panginoon ang aking kasalanan. Yan ang kaibahan namin sa inyo. Kayo, nagsisikap kayo na alam ninyong hindi nyo kaya at kayo papunta sa impyerno, nagpapatuloy kayo. Kami ay nagsisikap kami ngayon dahil sa aming mga nakaraang kasalanan ay tinubos kami sa lahat ng mga ito. Ibig sabihin, pinawalang sala kami ng Diyos at pinagkalooban kami ng banal na Espiritu. Gusto kong tumawa. Hindi ko lang ginawa. See? Pagtatawanan kanila dahil may anak ng Diyos mo. And that is the difference of the true Son of God.
He offered His body as a sacrifice dahil alam niya na hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Yan ang sinasabi niya rito. Sabi niya, He made the whole universe. Now, si Kristo ay may panahon na binanggit na siya ay anak ng Diyos. Actually, dito sa 1:5, sabi niya rito, dito sa Hebrews 1:5, for to which of the angels did God ever say, today, sabi natin, today, you are my son. Sabi niya, you are my son. Today, I have become your father. Ito pala sabi niya, yung tama. You are my son. Today, I have become your father. Now, pag nag-isipan niyo yan, si Brother Mike ay sinasabi niya ngayon, Michelle, today, I have become a father because of you. Ipinanganak yung kanyang anak. Kailan siya naging tatay? Nung nagkaroon siya ng anak. And so likewise, si God, kailan siya naging ama? Nung nagkaroon siya ng anak. Kanina, yung salita ng Diyos ay Diyos. Na sa pamamagitan ng kanyang mga bigkas, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was with God in the beginning. And nothing was made that has not been made without Him. Walang nalala kundi sa pamamagitan niya. Binabanggit nito sa Colossians 1, beginning verse 15. Colossians 1:15. Tingnan niyo ito mga kapatid. Palagay ko hindi tayo makakalayo sa ngayon. Pero gusto ko na makita niyo na ito ang ating Panginoong Jesus. Everything has been provided and made, and He is our hope sa mundong ito. Sabi nito, sa verse 15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Siya daw ang panganay ng lahat ng nilalang. Kaya narinig niyo ako kanina, sinasabi ko siya ang ating panganay. At alam ko kung anong sinasabi ko. Bakit natin siya naging panganay? Kasi naging anak tayo ng Diyos. Sa pamamagitan din niya. Because anyone who receive Him, to those who believe in His name, He became the children of God. Sabi niya sa 16, for in Him all things were created. In Him. Sa Kanya nilalang ang lahat ng bagay. Things in heaven and on earth. Visible or invisible, whether thrones or powers or rulers, authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Ang daming kalalagayan ng Panginoon dyan, kung sino siya. Pero itong nais kong makita niyo. Jesus is the Son of God. Once was the Word. Na nung sabihin niya, before all things, let there be angels. Doon niya sa kanyang kaharian sa langit, and there were angels through the Word of God. So there was God from the beginning. With that Word, He made the angels. But nagkaroon ng pagre-rebelde sa Satanas. And God has to make the plan to replace the rebel angels. Papalitan niya yung mga rebelde angels sa langit. And so He created the heavens and the earth. Ito yun. By that Word, sa salita niya, lahat ay nalalang. So yung Diyos may salita. And by that Word, yung kanyang salita, ay kailangan niyang gumawa ng tao. Hindi nawala yung salita sa Diyos, He is still God. But through that Word of God, ay nagkatawang tao. And the Word became flesh and He dwelled among us dahil kailangan ng tao ang tagapagtubos. Kaya yung Diyos, Ama, at yung Diyos Anak ay iisa. Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. Sapagkat kung paano ang sinasabi ko ay ako. At ang Diyos ay hindi sinungaling na katulad ng tao, sabi ng Roma. Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. At the end,
Kaya lang, nagkatawang tao na itong salita ng Diyos na ito at meron siyang papel na tagapagmana sa lahat ng bagay at siyang tagapanguna sa lahat ng nilalang at siyang mang-ari na sa lahat ng nilalang. When you read the book of Revelation, He will be seated as King and He will judge every creation. He is our hope. Gusto ko bang ipagpatuloy ito, mga kapatid? Pero mahalagang makita nyo, hindi basta-basta ang Jesus na totoo. Sapagkat ang dami ng Jesus ngayon, pati karpintero, Jesus na. Pati tubero, Jesus na. Pati kung sino-sinong Jesus ang pinapakilala, hindi yung Jesus na tanging pag-asa para alisin tayo sa problemang kasalanan at bigyan tayo ng buhay na palatagan. God bless.